Ka-Express, handa na ba kayo? Habang nakatutok ang buong basketball world sa Game 3 ng NBA Finals, may isang special na kwento na mas malalim kaysa Knicks kontra Spurs. Ito ang laban ng dalawang Phil-Am na parehong nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino, si Jordan Clarkson at ang rookie sensation na si Dylan Harper. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, dalawang manlalarong may dugong Pilipino ang nasa pinakamalaking entablado sa basketball. Ang Knicks ay may hawak na 2-0 series lead matapos manalo sa unang dalawang laro. Kaya napakalaking pressure ngayon sa Spurs na makabawi sa Game 3. Si Clarkson, ang dating NBA 6th Man of the Year at matagal ng mukha ng Gilas Pilipinas, ay naghahabol ng kanyang unang NBA championship. Samantala si Harper, ang number 2 overall pick ng 2025 NBA draft, ay mabilis na naging isa sa pinakamahalagang piyesa ng Spurs sa kanilang championship run. Mas lalo pang naging emotional ang seryeng ito dahil parehong proud sa kanilang Filipino roots ang dalawa. Sa katunayan, maraming observers ang nagsasabing kahit sino sa kanilang manalo ay magiging makaysaysayan para sa Filipino basketball community dahil may manlalarong may dugong Pilipino na siguradong mag-aangat ng Larry O'Brien Trophy. Pero ang tanong ngayon, sa Game 3, sino ang mas manggugulat? Ang veteranong si Jordan Clarkson na gustong ilapit ang Knicks sa titulo? O ang rookie na si Dylan Harper na desperadong buhayin ang pag-asa ng Spurs? Dito nagsisimula ang tunay na laban. Kung pag-uusapan ang pinakamagandang storyline ng NBA Finals ngayong taon, mahirap tapatan ang Jordan Clarkson versus Dylan Harper. Hindi man sila direktang magbabantayan sa bawat possession, dala nila ang isang simbolismong napakalaki para sa mga Pilipino sa buong mundo. Si Jordan Clarkson ay matagal nang kilala ng mga Pinoy. Mula nang yakapin niya ang Gilas Pilipinas, naging bahagi na siya ng basketball identity ng bansa. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging mukha ng Filipino representation sa NBA. Ngunit ngayon, may bagong pangalan na unti-unting sumusunod sa kanyang yapak, si Dylan Harper. Anak ng dating NBA champion na si Ron Harper at ng Filipina na si Maria Pizarro mula Bataan, lumaki si Harper na may malalim na connection sa kanyang Filipino heritage. Ang kanyang pamilya ay matagal nang ipinagmamalaki ang kanilang ugat sa Pilipinas. At ngayon bilang rookie, agad siyang napasama sa isa sa mga pinakabatang NBA Finals team sa kasaysayan ng modern NBA. Ang Spurs ay binubuo ni Victor Wembanyama, Stephen Castle, and Dylan Harper, isang batang core na mabilis na sumabog ngayong season. Sa unang dalawang laro ng Finals, nakita na natin ang kumpiyansa ni Harper. Sa Game 1 pa lamang, nakapagbigay na siya ng mahalagang scoring at all-around production sa kabila ng pressure ng final stage. Isa siya sa mga pangunahing tumulong kay Wembanyama upang manatiling competitive ang Spurs laban sa Knicks. Samantala, ibang klase naman ang papel ni Clarkson. Hindi na siya rookie, hindi na siya prospect. Isa na siyang veteranong dumaan sa halos lahat ng posibleng yugto ng NBA career. Naranasan niya ang rebuilding teams. Naranasan niya ang pagiging sixth man. Naranasan niya ang pagiging franchise scorer. At ngayon, nasa punto siya ng career kung saan isang championship na lamang ang kulang upang makumpleto ang kanyang NBA legacy. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Game 3. Kapag nanalo ang Knicks, halos isang kamay na nila ang Larry O'Brien Trophy. Kapag nanalo naman ang Spurs, muling mabubuhay ang serye at maaaring magbago ang momentum ng finals. Kaya habang nakikita ng iba ang laban bilang Knicks kontra Spurs, para sa maraming Pilipino, isa rin itong special na kabanata ng Clarkson versus Harper. Veterano laban sa rookie, present laban sa future, at parehong may dugong Pilipino na gustong gumawa ng kasaysayan. Ka-Express, handa na ba kayo? Habang nakatutok ang buong basketball world sa Game 3 ng NBA Finals, may isang special na kwento na mas malalim kaysa Knicks kontra Spurs. Ito ang laban ng dalawang Phil-Am na parehong nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino, si Jordan Clarkson at ang rookie sensation na si Dylan Harper. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, dalawang manlalarong may dugong Pilipino ang nasa pinakamalaking entablado sa basketball. Ang Knicks ay may hawak na 2-0 series lead matapos manalo sa unang dalawang laro. Kaya napakalaking pressure ngayon sa Spurs na makabawi sa Game 3. Si Clarkson, ang dating NBA 6th Man of the Year at matagal ng mukha ng Gilas Pilipinas, ay naghahabol ng kanyang unang NBA championship. Samantala si Harper, ang number 2 overall pick ng 2025 NBA draft, ay mabilis na naging isa sa pinakamahalagang piyesa ng Spurs sa kanilang championship run.
Mas lalo pang naging emotional ang seryeng ito dahil parehong proud sa kanilang Filipino roots ang dalawa. Sa katunayan, maraming observers ang nagsasabing kahit sino sa kanilang manalo ay magiging makaysaysayan para sa Filipino basketball community dahil may manalarong may dugong Pilipino na siguradong mag-aangat ng Larry O'Brien Trophy. Pero ang tanong ngayon, sa Game 3, sino ang mas manggugulat? Ang veteranong si Jordan Clarkson na gustong ilapit ang Knicks sa titulo? O ang rookie na si Dylan Harper na desperadong buhayin ang pag-asa ng Spurs? Dito nagsisimula ang tunay na laban. Kung pag-uusapan ang pinakamagandang storyline ng NBA Finals ngayong taon, mahirap napatan ang Jordan Clarkson versus Dylan Harper. Hindi man sila direktang magbabantayan sa bawat possession, dala nila ang isang simbolismong napakalaki para sa mga Pilipino sa buong mundo. Si Jordan Clarkson ay matagal nang kilala ng mga Pinoy. Mula nang yakapin niya ang Gilas Pilipinas, naging bahagi na siya ng basketball identity ng bansa. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging mukha ng Filipino representation sa NBA. Ngunit ngayon, may bagong pangalan na unti-unting sumusunod sa kanyang yapak, si Dylan Harper. Anak ng dating NBA champion na si Ron Harper at ng Filipina na si Maria Pizarro mula Bataan, lumaki si Harper na may malalim na connection sa kanyang Filipino heritage. Ang kanyang pamilya ay matagal nang ipinagmamalaki ang kanilang ugat sa Pilipinas. At ngayon bilang rookie, agad siyang napasama sa isa sa mga pinakabatang NBA Finals team sa kasaysayan ng modern NBA. Ang Spurs ay binubuo ni na Victor Wembanyama, Stephen Castle, and Dylan Harper, isang batang core na mabilis na sumabog ngayong season. Sa unang dalawang laro ng Finals, nakita na natin ang kumpiyansa ni Harper. Sa Game 1 pa lamang, nakapagbigay na siya ng mahalagang scoring at all-around production sa kabila ng pressure ng final stage. Isa siya sa mga pangunahing tumulong kay Wembanyama upang manatiling competitive ang Spurs laban sa Knicks. Samantala, ibang klase naman ang papel ni Clarkson. Hindi na siya rookie, hindi na siya prospect. Isa na siyang veteranong dumaan sa halos lahat ng posibleng yugto ng NBA career. Naranasan niya ang rebuilding teams. Naranasan niya ang pagiging sixth man. Naranasan niya ang pagiging franchise scorer. At ngayon, nasa punto siya ng career kung saan isang championship na lamang ang kulang upang makumpleto ang kanyang NBA legacy. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Game 3. Kapag nanalo ang Knicks, halos isang kamay na nila ang Larry O'Brien Trophy. Kapag nanalo naman ang Spurs, muling mabubuhay ang serye at maaaring magbago ang momentum ng finals. Kaya habang nakikita ng iba ang laban bilang Knicks kontra Spurs, para sa maraming Pilipino, isa rin itong special na kabanata ng Clarkson versus Harper. Veterano laban sa rookie, present laban sa future, at parehong may dugong Pilipino na gustong gumawa ng kaysaysayan.